Sir, ano po pwede kong gawin? Ang utang ko po sa isang PLI ay 280,000. May deduction po ako na 6,500 every month. Pero dapat po ay 10,000 for 3 years ang term. So ito nangyari ha. Yung utang ay 280,000 at meron itong monthly amortization na 10,000 per month for 3 years term. Yun po ang nasa loan application. 10,000 dapat yung amortization pero binabayaran ito ng 6,500 every month. 6,500 lamang. No, yun po yung nangyari. Pero ito daw deduction niya na 6,500 every month ay inabot na ng nasa 7 years. So almost 7 years na nagdi-deduct, nagbabayad siya sa isang bangko at umabot na nasa 500,000 yung naibayad niya sa loob ng almost 7 years. Pero nung humingi siya ng statement of account or SOA, nasa 600,000 pa rin yung balanse ng utang. Kasi daw hindi kumpleto yung payment niya na 10,000 every month. So ano po yung pwedeng gawin? Okay, unang-una gusto ko po itong i-present sa inyo dahil gusto kong mapagkunan natin ito ng leksyon. No, hindi ko po pinakita yung pangalan ng sender, yung pangalan ng bangko because I know na nangyayari din po ito maging sa iba't ibang bahagi ng bansa at sa iba't iba pong mga PLIs. Hindi lamang po sa mga DepEd personnel kundi maging sa sino man po na mayroong utang sa bangko. No, gusto ko po itong i-present because this is somehow pwedeng mangyari sa atin if mayroon tayong naging kakulangan pagdating doon sa ating responsibility, doon sa ating utang, doon sa salary deduction, particular dito po sa mga bangko na accredited ng DepEd. Wala po tayong magagawa doon dahil lagi po silang nagdideduct sa ating sahod. Merong agreement ang DepEd at sila. Pero gusto ko pong ibahagi sa inyo dahil sa very first place ay meron pong something wrong sa nangyayari doon sa payment ng loan ng ating sender. No, kung napapansin po ninyo, yung utang na 280,000 lang sana, no, ay umabot na ng sa ngayon 600,000 kahit nakapagbayad na siya ng almost 500,000. Mayroon po siya pinadala sa atin na kopya ng breakdown, hindi ko na naman po papakita dito, at maging noong listahan din ng mga naging remittance niya doon sa bangko. At nagtataka ako bakit iba-iba yung monthly amount ng amortization na binabayad nila doon sa bangko. Ito po kasi yung nangyari, no? Yung amortization sana ay 10,000 every month. E di kung binayaran yun ng 10,000 every month from the salary, after 3 years, bayad na sana yung loan. Ang nangyari, doon sa mga nakikita po natin, mayroong time na 6,000 pataas, no? Mayroong 7,000 yung naging payment at may mga moment pa, mga ilang buwan na nasa 2,000 pesos lamang yung amortization. Nagtataka ako in the very first place bakit magkaiba yung halaga ng remittance doon sa bangko. No, dapat sana constant yung amount kasi pinagbabawal ng DepEd yung pag-split ng deduction. So, ang nangyari pala galing sa isang autonomous or independent or implementing school ang sender. Ano po yung autonomous na school or implementing school? Yung budget ng DepEd ay intended sa kanila directly doon sa kanila binibigay. Hindi po yung dumadaan sa division office. Sila po yung gumagawa ng mga transactions nila. Sila po yung gumagawa ng payroll, nagbabayad ng sahod ng mga empleyado nila. Sila po yung may control, no? Sila po yung may sariling PSU sa paaralan nila at sila po yung nagdi-deduct, nagre-remit. So, ang nangyayari, instead na 10,000 monthly, ay hindi po or never talaga umabot sa 10,000 yung payment in a single month. No, sa loob ng almost 7 years, never nangyari na mayroong 10,000 payment. Lahat po ay nasa 7,000, 6,000, 5,000, meron pang 2,000. May time na nasa 9,000 din. Pero never talaga na yung exact amount ng monthly amortization ang nai-remit. Ito po ay
pwedeng nangyayari din sa ibang mga implementing schools ng DepEd. Kasi pwede lang naman kasi nila na pag-usap-usapan yan doon. Sasabihin doon sa gumagawa ng payroll na ito lang muna yung i-deduct mo para doon sa bangko, tapos para tataas naman ng konti yung net take home pay ko for this month. Dahil mayroon pa akong gustong applyan na loan sa isang bangko. Pwedeng ganun, no? May mga instances na pwedeng pag-usapan nila, no? Kaya tinatawag yan na parang pinuputol, parang splitting ba, na instead of ito sana yung amortization, pero napakiusapan doon sa gumagawa na ito lang muna, kalahati ba or 1/4 or 3/4 ng amortization yung ipapadidak dahil may pangangailangan, no? So hindi na susunod yung amortization. Gusto ko pong i-emphasize na the moment na yung remittance mo sa bangko, kahit po ito hindi po ito GSIS, ito po ay isang bangko, kung yung remittance mo actual ay mas mababa compared doon sa dapat mo sanang payment for that month, yung kulang dyan, tinatawag din po yun na arrears. Yung kulang dyan has the tendency to earn additional interest. Depende po kung ano po yung nakapaloob sa kanila pong disclosure or doon po sa agreement na allowed ng DepEd, no? Pero nevertheless, meron talaga yung mga interest or penalty ba kung tawagin nila, o kaya surcharge. Kung ating iisipin for a long time na palaging kulang sa monthly amortization yung payment natin, palaging nagkakaroon ng dagdag na interest or penalty or surcharge doon sa ating loan account, imbis na mababawasan yung loan balance, ay may tendency pa na tumataas monthly kahit nagbabayad tayo. Even in the absence of a detailed computation, kung titingnan po natin yung mga pwedeng penalties and surcharge doon sa mga kulang na remittances for a long period of time, ay para bang nag-justify siya doon sa sitwasyon ng isang loan account sa kasalukuyan, no? Kaya dapat po, if ever tayo man ay nakikinabang dito sa hindi exact amount na pag-remit doon po sa bangko, no, ay pwede po, if ever man, no, na ito po ay atin pong ihinto, no? Sana po ay atin pong ipapatupad yung tamang amortization sa isa pong loan. At kung hindi naman po kaya na bayaran yung isang amortization kasi bababa na sa 5,000 yung utang, i-reflect po as part of the undeducted obligation. And if ever na kapag nag-a-apply ng loan ay kung sa tuwing hindi naman kaya ng net take home pay, ay mas mabuti po na i-disapprove na lang yung loan application na yon, o kaya ay tayo mismo wag na lang umapply sa isang loan kapag alam po natin na hindi na po kayang bayaran ng atin pong monthly amortization. Kasi at the end of the day ay ang kawawa pa rin ay tayo, no, na for a short period of time ay nakikinabang doon sa hindi tamang pag-remit doon sa mga bangko. Nakikinabang tayo, pero after some time ay doon na natin mararamdaman yung epekto, no? Imagine 7 years of payment, umabot na ng 500,000 yung nabayad, mayroon pang 600,000 na natirang utang, kahit 280 lang yung initial na inutang niya. Pero alam naman po natin na every month kulang na kulang yung binabayad doon sa bangko. Every month ay hindi nabibigyan ng tamang amortization ang PLI, at every month ay palaging nagkakaroon ng arrears doon sa payment, no? Yun po ang masakit, and I know na nag-i-exist ito sa iilan na mga autonomous schools o kaya implementing schools. Maganda lang yan kung hindi mo siya masyadong nararamdaman kung after 1 year o kaya ay few months i-renew mo na siya, kahit maliit pa lamang yung net proceeds, pero lugi ka doon, lugi ka sa service fee. If ever na i-renew mo siya from time to time,
ay medyo hindi ka masyadong masasaktan kasi nga ay nagbabago, no? Nagiging bago uli yung loan account mo. Pero kung tuloy-tuloy lang yung pagbabayad mo ng kulang na kulang sa amortization, ay darating yung araw na talagang hindi nakakayanin, no? Yung lumalaki na talaga yung halaga niya. Kasi yung interest doon sa unang buwan na kulang yung payment mo ay maaaring nag-interest yan na nag-interest depende kung gaano katagal na yung loan account, no? So kung sa GSIS nangyayari itong tinatawag nila na due and demandable na isang loan account, ayon sa agreement sa terms and conditions niyan, 18% per annum compounded monthly. Yun ay kung GSIS loan. Ito po ay loan sa bangko, pero hindi ko po alam, no, kung magkano yung kanya pong interest and surcharge doon sa bangkong yun. I'm sure nasa nandoon yan sa loan disclosure nila during loan release. Pero alam ko malaki pa rin yung interest niyan kapag mga penalty at surcharge na yung pinag-uusapan. Kaya mas mabuti po na sundin po yung monthly amortization ng ating pong ina-applyan na loan. Ito ay bihira lamang na nangyayari sa mga PSU na ginagawa yung sahod from the regional office. Kadalasan nangyayari ito kapag implementing schools, autonomous schools, no? So mas mabuti po na sundin talaga kung magkano yung amortization para nasusunod din talaga yung schedule ng payment at yung schedule ng outstanding balance every month, no? Para pagdaan po ng mga taon, kapag natapos na yung termination date ng isang loan account, ay tapos na rin yung pagbabayad mo sa loan mo at ubos na rin yung kanya pong balanse, no? So yun po yung isang magandang gagawin po natin, kasi hanggat hindi po natin sinusunod yung correct na monthly amortization, ay mas lalo lamang po nating pinapalaki yung problema.